Hallelujah, all praise and glory and honor belongs to our Lord, Yeshua HaMashiach, the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. The beginning because our Lord, He created the heaven and earth. And also, He created us, mga kapatid. Ending because we are already in the end times. And Jesus is coming back soon para matapos na ang lahat, matapos na ang deception, matapos na ang mga kagagawa ni Satan, at lahat ng mga wickedness na walang repentance sa ating Panginoong Jesus. The judgment is coming. So, mga kapatid, this is a prophetic reminder for each and every one of you, mga kapatid. Dahil sa malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus, this is a reminder, this is a warning, each and every one of you, mga kapatid, na kailangan nyo nang mag-repent, mga kapatid. Lumuhod sa ating Panginoong Jesus, tanggapin na ikaw ay nagkasala, aminin sa harap ng ating Panginoong Jesus, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, tanggapin na siya ang iyong Savior, tanggapin mo na ikaw ay niligtas niya sa iyong mga kasalanan upang makamit mo ang salvation na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus na kung saan ay ang merciful niya, mga kapatid, ay binibigay niya, at ang love na pinapakita natin Panginoong Jesus ay binibigay niya sa mga totoong tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, ikaw na nanonood ng mensahe kong ito na mula sa ating Panginoong Jesus, kung hindi ka pa nakakapag-repent, kung hindi ka pa nakapagsisi sa iyong kasalanan, kung hindi ka pa nakahingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, kapatid, truly I say to you, Jesus is coming back soon. So you need to repent now. Huwag kang papayag na maiwan ka dito sa mundong ito. Huwag kang papayag na ikaw ay madideceive ni Satanas. Huwag kang papayag na hindi ka kasama sa marriage supper of the Lamb. Amen, mga kapatid? And then, sabi ko doon sa post, di ba? While I'm in a quiet time with Jesus and fasting, I saw the feet of Jesus. Jesus reminding us, lahat tayo mga kapatid, na malapit nang dumating ang ating Panginoon. And a warning for all those na hindi pa humihingi ng tawad, na wala pang repentance sa ating Panginoong Jesus. And then, mga kapatid, i-share ko sa inyo, okay? Nakaraan, may pinakitang vision ang ating Panginoong Jesus sa akin. Yun ay isang cup, sinasalinan siya ng isang tea, at yung sounds ng pagsalin sa cup, di ba alam niyo naman kung ano ang sounds, di ba? Pag tayo nagtitimpla o naglalagay ng tubig sa baso natin, yung sounds ng tubig, mga kapatid, rinig na rinig ko. So ako ay nagtatanong sa ating Panginoong Jesus, ano ba ang meaning noon? So, hindi sumagot ang ating Panginoong Jesus. May times kasi na hindi ka sasagutin ng ating Panginoong Jesus. So, ang sagot noon, may times na ipinararating sa ibang tao. May times din na mababasa mo sa scripture ang sagot sa mga pinapakita ng ating Panginoong Jesus. So, noong time na yon, pinakita sa akin ng ating Panginoong Jesus. Ang meaning noon is yung sinabi ko kanina, mga kapatid, na marriage supper of the Lamb is the heavenly celebration of Jesus being permanent, united with His people. Hallelujah. Okay, mga kapatid? So, nandun yan. Nasa Revelation yan, mga kapatid. So, basahin natin ang Revelation chapter 19, verse 9. Open your Bible, mga kapatid. It says here, "And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God." Hallelujah. So, yun, mga kapatid, yun ay invited sa marriage supper of the Lamb. Ang Lamb ay ang ating Panginoong Jesus. Because according to John chapter 1 verse 29, mga kapatid, okay? The next day, he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Hallelujah. Okay, kaya ating Panginoong Jesus ay Lamb of God. Okay?
kung saan iniligtas tayo sa ating kasalanan. Nagpapako ang ating Panginoon sa krus at nagpalatay upang tayo ay maligtas lahat dahil sa habag ng ating Panginoon Jesus sa ating lahat. So, meron pa yan mga kapatid. Open your Bible from Matthew chapter 8 verse 11. It says here, brothers and sisters, I tell you, many will come from east and west and reline a table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Hallelujah. So, open your Bible again. Isaiah chapter 25 verse 6 is all about the marriage supper of the Lamb. On this mountain, the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich food, full of marrow of aged wine, well refined. Hallelujah. O, mga kapatid, ikaw ba magpapaiwan ka dito, kapatid? Hindi ka ba sasabay sa marriage supper of the Lamb? So, basahin ulit natin mga kapatid. Open your Bible from the book of Luke, chapter 14, verse 15. When one of those who reclined at table with him heard these things, he said to him, Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God. Hallelujah. So, yun mga kapatid, yun ang mga book, okay, na nasa Bible na kung saan ay yun ay about sa marriage supper of the Lamb. Is the heavenly celebration of Jesus being permanently united with His people. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Okay, so mga kapatid, huwag kang magpapaiwan, kapatid. Okay, kailangan makasama ka sa marriage supper of the Lamb. Kaya kapatid, itong mensahe kong ito ay para sa iyo na nanonood na wala ka pang repentance, kapatid.